Ikinalulungkot ko pong sabihin na si JB mga kuys ay papalitan na po ng Hinebra. Kinumpirma po ito mismo ng Spin at ng Hinebra Management. Alam niyo ba mga kuys na halos maluha-luha po ngayon si JB dahil sa nangyari sa kanya. Akala din niya na sa international competition lang siya pagbabawalan. Yun pala, pati sa PBA. Tanong ng karamihan, bakit pati sa PBA? Ang PBA ba ay FIBA sanctioned? Ang PBA ba incorporated sa Asian Games na yun? Yan ang ating sasagutin. At mga kuys, ang former import ng Hong Kong-based team na Bay Area Dragons na si Andrew Nicholson ay maglalaro na po sa KBL. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Kumpirmado na po na si JB ay hindi makakasama ngayong darating na PBA 48 season. May nabalitaan rin ako na halos umiyak si JB nung nabalitaan na pati pala sa PBA hindi siya makakalaro. Sa katunayan, ayon kay Coach Team, sumuko na nga sila at hinayaan na lang na mangyari yung pagbibigay ng sanction sa kanya. Malungkot man sabihin, pero ang Hinebra wala na rin magagawa. Naku, nakakalungkot nga ito para sa lahat ng Hinebra fans. May nakita nga akong isang fan nila na nagkomento na hindi raw muna siya manonood ng PBA kahit nasa listahan pa ngayon si JB sa roster, pero ayon sa kanilang director, ang team ay naghahanap na ng kapalit ni JB anytime soon. Actually, wala na ngang oras ang Hinebra. Ang SBP at ang Hinebra ay naghihintay na lang ng mga possible action sa kanya. Ang tanong, bakit pati sa PBA bawal si JB? Una, ang tinitingnan ng PBA, yung reputasyon ng kanilang liga. Kapag pinalaro nila si JB, magkakaroon ng malaking question hindi lang sa inyo kundi pati na rin sa lahat ng basketball players na naglalaro internationally. Baka sabihin nila, bakit pinapalaro nila yung player na nagpositibo sa doping test? Tapos yung iba naman sasabihin na kaya nakalaro si JB sa PBA dahil malakas siya sa itaas. Kaya para hindi na lumaki ang issue, much better kung wag na lang palaruin si JB. Total may valid reason naman. Tsaka ito rin ang paraan para isipin natin na hindi talaga tinotolerate ng PBA ang mga ganitong players. At syempre, ang pinakarason dito ay ang PBA po ay under pa rin sa banner ng SBP. Yan ang kabuuan ng basketball sa Pilipinas, di ba? Pero ang SBP naka-under din naman sa regulations ng FIBA. So ibig sabihin, kahit ang PBA hindi FIBA sanctioned, pero dahil under tayo sa SBP, naka-under sa FIBA, kaya damay pati ang karera ni JB sa PBA. At isa pa, lahat ng players sa buong mundo naka-under po sa payong ng FIBA at yung FIBA ang may hawak ng lahat ng clearances pati na rin mga lisensya nila. Kung may iba sa inyo na umaasa pa rin na si JB makakalaro sa PBA, well, walang masama sa paniniwala nyo. Pero imposible na po yan dahil lalo pat mainit ang mata nila kay JB at binabantayan po siya ng ilang officials. Yung Hinebra nga sumuko na. Naalala ko tuloy yung case ni Kiefer Ravena at sa pagkakaalam ko, 8 months po siyang nawala sa paglalaro. Hay nako, parang naawa tuloy ako kay JB. Yung tao na ginagawa ang lahat at naghatid sa atin sa kampyonato ay sinukuan ng ganun-ganun na lang. Para wala na rin magagawang management, mahirap kasing ilaban ang case na yan. Kahit ganito ang sinapit ni JB, kudos pa rin sa lahat ng ginawa niya para sa ating bansa at sana ang Hinebra makatagpo din ng import na singgaling niya. Tara, next update naman tayo. Alam niyo ba mga kuys na si Andrew Nicholson na dating import ng Bay Area Dragons ay nakabalik na rin sa wakas sa KBL? Bakit ko sinabing nakabalik? Kasi 2 years ago, siya ay nakapaglaro na rin dito. Sa pagkakaalam ko, ang team na to ay Gas Corporation sa Korea. Bali, ang tunay na import nila na si Isaiah Hicks ay na-injure. Kaya ang ipinalit ay itong si Nicholson. Okay din itong si Nicholson ha. Matangkad, napaka-shooter. Kahit madaling mapagod, pero kapag nakapagsimula yan, grabe ang sumalaksak. Pero kumpara kay Powell, mas athletic si Powell at shooter din. Ang kinagandahan kay Nicholson, yung playing style niya bagay sa KBL. May kabagalan pero effective. Nung naglaro siya sa PBA, ang average na naglalaro sa 20 to PPG. Sigurado ako na malaki ang may tutulong niya. Lalo na si Nicholson, pang long range tumira at magaling sa perimeters. Kumbaga, pare siya si Sima Conte. Tsaka ito si Nicholson mga kuys, may kukuha na sana ng PBA team. Hindi ko lang alam kung bakit di tinuloy kasi nung time na yon hindi pa naman na-disband ang BAD at maglalaro na sana sila sa EASL, di ba? Kaya hindi na rin ipinush ng PBA team na to ang pagkuha sa kanya. Hulaan nyo kung anong team na to. Pero yun nga, dahil na-disband ng Bay Area, sakto naman na may napiling import na sila. Ang may posibilidad na mapuntang PBA, itong si Myles Powell. Kasalukuyan pa naming inaalam kung itutuloy ba ng SMC team ang dating plano. Anyway, congrats kay Andrew Nicholson, nakatagpo siya ng mas magandang career sa labas.